Shira's POV. Ginawa ko lahat para tanggapin ako ni Errol sa buhay niya. I am still not enough for him. Sinubukan ko naman siyang itrato ng tama. I changed myself for him. Ang ugali ko, pananamit ko, everything sinakripisyo kong lahat. Ano pa ba ang kulang ko? Di ko man sinasabi pero pinaparamdam ko naman sa kanyang lahat. Isang linggo nang lumipas simulang mangyaring gulo sa cafe ilang-ilang. Sumama si Errol kay Melissa kaya pinaubaya ko na lang dahil yun ang gusto niya. It freaking hurts seeing your husband with someone else, taking care of him. Pinaulanan ko ng maraming tanong ni Kian pero ni isa wala ako nasagot. Galit na galit siya sa akin kung bakit ko pinaubaya ang asawa ko at kung bakit gano'n na lamang ang trato nila sa akin. Sa loob ng isang linggo, hindi ako umalis ng apartment. Araw-araw masakit ang ulo ko pero tinitiis ko na lang. Sobrang dami kong nakakain gamot tuwing dumarating ang sakit ng ulo ko. Tiningnan ko ang sarili ko sa CR. Para akong tangang natatawa sa sarili. Di ko na makita pa ang dating ako. Mamamatay na talaga ako. Wala sa sariling bulong ko. Sinusubukan kong kumain araw-araw pero sa banyo lang ang bagsak ko dahil nasusuka ko naman na lahat. Ngayong araw ang check-up ko kaya pupunta ako ng ospital. Gaya na nakasanayin ko nag-taxi ako papuntang ospital. Kinausap ko na rin ang doktor tungkol sa kalagayan ko. Take care of yourself, Mrs. Manalo. Baka mawalan ka ng chance. Malungkot at tumingin sa akin ang doktor. Pabagsak akong umupo. Unti-unti na ako nawawalan ng pag-asang gagaling pa ako. Di ko mapigilang umiyak sa harap ng doktor ko. Lumapit ang doktor sa akin at niyakap ako. Tutulungan kita, Mrs. Manalo. Hinaplos niya ang buhok ko. How? Bumitaw ako ng yakap at tiningnan siya. May kilala akong doktor na makakatulong sa'yo. Trust me, Mrs. Manalo. Gagaling ka. Niyakap ko ulit ang doktor ko. Kahit paano guminawa ang pakiramdam ko. Di man siguro magtitiwala pa rin ako. Paglabas ko ng room, dumiretso ako ng CR. Agad-agad akong pumasok ng cubicle na makaramdam ng pagsusuka. Napahawak ng tiyan sa sobrang pagsusuka ko. Lumabas ako ng cubicle at nagpunas ng muka. Shaira? Tumingan ako sa likod ko kung sinong tumawag sa akin. Nagtaka ako ng gulat na gulat tumitig sa akin si Melissa. Para siyang nakakita ng multo. Bakit ka nandito? Tanong niya sa akin na makarecover sa pagkakagulat. Pinagpatuloy ko ang pagpupunas ng pisngi ko at di siya pinansin. Tinapon ko ang tissue at ginamit ko sa basura. Shaira, kinakausap kita. Inawakan niyang braso ko para malingon siya. Inilis ko ang kamay niya nakahawak sa braso ko. Ano bang ginagawa ng tao kapag nasa ospital? Tanong ko pabalik sa kanya. Hindi siya nagsalita. Naratili ang gulat sa mata niya. Lumabas ako ng CR nang hindi pinansin si Melissa. Paglabas ko ng ospital nasilaw ako sa tama ng sinig ng araw. Sumakay ulit ako ng taxi papunta sa bahay ni Errol. Tuluyan na akong aalis sa bahay niya. Kukunin ko lang ang mga naiwan kong gamot. Pagdating ko ng bahay, nagtaka ako kung bakit di nakasarado ang gate, kaya pumasok na lamang ako. Unang bukas ko ng pinto, lumantad sa akin ang mga nagkalat na gamit at ang basong nasa sala. Lumapit ako doon at inalis para ilagay sa lababo. Mga ilang araw na yata mga basong ito dahil may langaw na ako nakita. Niligpit ko muna ang gamit ni Errol at nagkalat sa sahig. Ayoko sanang linisan pero nakakainis sa paningin. Pagkatapos kong ligpitin, umakyat na ako para pumunta ng kwarto. Daan-daan kong binuksan ang pinto. Bukas ang ilaw ng kwarto. Na makapasok na ako, lumantad ulit sa akin ang gamit na nagkalat. Pero ang gulat ko na makakita ko ng pambabaeng suot. Nangatog ang tuhod ko at di makagalaw. Ayoko maniwala sa iniisip ko. Malakas ang kabog ng dibdib ko. Hindi lang ito ang unang beses, Shaira. Pagpipigil ng isip ko. Inalis ko ang nakaharang sa kama. Pagkakita ko palang gusto ko nang pumatay ng tao. Nakakayom ang kamao ko. Nakita kong hubad na katawan ni Errol, katabi ang babae niya. Pareho silang walang saplot. Natatabunan ng kumot ang parte ng katawan niya. Nanginig ang buo kong katawan sa galit. Huwag kang iiyak, Shaira. Pamimilit ng isip ko. Gumalaw ang babae at nagmulat ng mata. Umalis siya ng pagkakayakap kay Errol. Imbes umalis ako na natili ako nakatayo habang nakatingin sa kanilang dalawa. Who are you? Kurot noong tumingin sa akin ang babae. Binilutan niya ng kumot ang katawan. Sunod na nagmulat ng mata si Errol, nagulat na tumingin sa akin kalaunan. Ngumisi siya. Bumangon siya ng kama at sinuot ang boxer niya. Sino siya, Errol? Tanong ng babae kay Errol. Akmang kakapit ng babae kay Errol nang lumayo si Errol. Hindi naman ako pagkakamalang katulong dahil sa itsura ko at kung paano ako manamit. Ginulo ni Errol ang buhok at tumingin sa akin. Pilit kong nilalabanan ang sakit na nararamdaman ko.
Anong ginagawa mo dito? Lumakad siya papalapit sa akin kasunod ng babae niya. Akala ko ba si Melisang mahal niya? Bakit nagagawa niya pa rin mag-cheat dito? Nangatog ang tuhod ko at pilit na ginagalaw. Nagbabara na rin ang lalamunan ko. Sobrang bilis ng kabog ng dibdib ko. Tumunog ang cellphone ni Errol kaya naagaw yun ng pansin. Kinuha niyang cellphone mula sa bulsa ng jacket niya kung saan malapit ako. Nilingon ko siya. Kulot noo siyang tumingin sa cellphone kasunod sa akin. Buoba ang tingin niya sa tiyan ko. Di ako pumunta dito para manggulo, Errol. Naglakad ako papalapit sa walk-in closet ko at binuksan ang cabinet na maliit gamit ang susing dalandala ko. Wala pang sumasagot sa akin. Sigaw ng babae. Get out! Tumaas ang sulok ng labi ko. Di ko alam kung sinong pinapaalis niya. Kinuha ko ang bag ko kung saan nakalagay ang mga gamot ko bago ito ay pinasok sa daladala kong bag. Nilingon ko sila na matapos kong ilagay lahat ng gamot ko. Namumulot ng damit ang babae at namumula sa inis. Nalingon ako ng babae at masama ang tingin sa akin bago lumabas ng kwarto daladala ang kumot sa katawan niya. Mukhang di pa kayo tapos. Tumawa ako. Tumigil din ako na makita kong seryoso siyang nakatingin sa tiyan ko. Tinabunan ko ng bag ko ang tiyan ko dahil kanina pa siya doon nakatingin. Tumakbo ako papasok ng CR na makaramdam ulit ako ng pagsusuka. Narinig ko pang paulit-ulit niyang mura. Pinunasan ko ang gilid ng labi ko matapos ako magsuka. Lumabas ako ng CR. Seryosong-seryoso ang titig niya. Nagtataka na ako sa kinikilos niya. Bakit di niya ako tinutulak o sinasaktan? Hindi ako sanay na tinititigan niya lamang ako. Sinong ama? Tanong niya sa akin. Ha? Tangina, sinong ama? Sigaw niya. Bahagya siyang lumayo at ginulo ang buhok niya. Nakatingin lang ako sa likod. Naguguluhan talaga ako sa mga kinikilos niya. Sinong ama? Anong ibig niyang sabihin? Nababaliw na yata siya. Kinuha ko ang bag ko at sinabit yun sa balikat ko. Lalabas sana ako ng kwarto nang hawakan ni Errol ang pulsuhan ko. Bahagya ako siyang nalingon. Hindi pa tayo hiwalay, Shaira? Galit na mga mata ang nakikita ko. Huwag kang mag-aalala. Malapit na rin naman tayo maghiwalay eh. Kilalas ko ang kamay niyang nakahawak sa pulsuhan ko. Tinalikuran ko siya at lumabas ng kwarto. Tumigil pa ako at napahawak sa tiyan nang maramdaman ko ang pagkulo. Pagbaba ko ng hagdan, nakarinig ako ng malakas na kulog. Sumilip ako sa swimming pool ko saan nakikita kong umuulan na. Napabuntong hininga ako na makitang malakas ang ulan. Bakit di ko napapansin na uulan pala? Parang gusto kong sabunutan ang buhok ko. Ayoko magstay dito sa bahay. Nakarinig ako ng yabag senyales na bumaba na rin si Errol. Nilampasan niya ako tumapo sa sofa. Kinuha niyang libro doon at nagbasa. Lumapit ako sa isang sofa at doon ako umupo. Hihintayin ko na mapagitila ng ulan bago ako umalis. Naratiling nakatutok ang tingin niya sa binabasa. Kumuha ko ng baso at nagsari ng alak. Buti na lang at may natira siya. Iinamin ko na sana nang may umagaw nito sa kamay ko. Nanlaki ang mata ko. Sinundan ng tingin ng alak sa kamay niya. This is bad for your health. Tinungga niyang alak at inilapag sa lamesa. Tanging nga lang ang nagawa ko. Kailan pa siya naging concern sa akin? Ginagago ba niya ako? Naguguluhan na ako sa mga inaasta niya. Kukunin ko pa sana ang bote ng alak nang agawan niya ulit sa akin. Ano bang problema mo? Wala sa sariling siligawan ko siya sa inis. Tinignan niya ako na masama. Kahit sino pang ama niyan, huwag mong susubukang alisin. Tinoon niya ulit ang tingin sa librong hawak. Napasapo ko sa noo. Mas lalo lang sasakit ang ulo ko dahil sa pinagsasabi niya. Masama ang titig ko sa kanya ng iilang oras. Naka-t-shirt at short siya. Hindi ko pa rin naman nakakalimutan ang naabutan ko kanina, pero parang baliwala lang naman yun sa kanya. Pinili ko na lang manahimik. Tumayo ako at pumunta ng kusina. Hanggang hindi pa titilang ulan, kakain muna ako. Pagbukas ko ng ref, agad ako napahawak sa ilong ko. At mabilis na sinarado ang ref. Ang baho! Takip na takip kong ilong dahil aamoy ko pa rin ang malansang karne. Ilang linggo na bang nandun yun at di pa rin niya inaalis? Pumasok ng kusina si Errol. Nagtaka siya na makita ko nakatakip ng ilong. Lumayo ako nang buksan niya ang ref. Napaubo ko nang maamoy ko ulit ang malansang karne. Buisit, Errol, isarado mo. Sigaw ko sa kanya. Mabilis niyang isarado ang ref. Binitawan ko ang ilong ko at huminga ng malalim. Kinapos ako ng hininga. Lintik na naglilihi. Sabi niya nang di nakalampas sa pandinig ko. Naglilihi? Sino? Imbes pansinin kong sinabi niya.
Itapon mo ang karne sa ref, Errol. Ang baho-baho. Lumayo pa rin ako sa kanya. Kumuha siya ng paper bag sa gilid ng ref. Tinapik ang ilong ko nang buksan niya ulit ang ref. Kinuha niya ang karne at talagyan sa paper bag na hawak niya bago lumabas ng kusina. Dali-dali akong kumuha ng tubig para uminom. Feeling ko isang buwan ng karning yon sa sobrang lansa, pero parang di pa rin lang niya naaamoy. Lumabas ako ng kusina. Nawalan na ako ng gutom. Di pa rin tumitigil ang ulan kaya wala akong choice kundi umupo ulit sa may sala. Napatingin ako na bumukas ang pintuan. Pumasok si Errol na basa ang buhok. Nilingon ko lang siya habang nagpupunas ng buhok gamit ang tuwalya. Stop staring at me. At baka magmana pa siya sa akin. Umiwas siya ng tingin. Nakailang beses na bang bumuntot ang noo ko sa lalaking ito? Ang hirap niyang intindihin. O ako lang tong hindi makaintindi sa sinasabi niya. Sometimes, slow ako. Hindi ko siya sinagot. Wala rin naman akong alam na isasagot ko. Pinapanood ko lamang ang bawat galaw niya. Ang huling kita namin sumama siya kay Melissa at sinabihan ako maraming babae. Kaya naguguluhan ako kung bakit ibang-iba siyang umasta ngayon. Asa na yung lalaki mo? Tanong niya sa akin. Umupo siya sa tabi ko at di inalis ang titig. Iniisip ko kung sinong lalaking tinutukoy niya. Si Kian? Tanong ko. I don't know. Ikaw lang nakakalam ng pangalan ng lalaki mo. Umiwas siya ng tingin. Nasa Canada si Kian kasama ng fiancé niya. Pinaglaruan ko ang kuko ko. Inawakan ni Errol ang braso ko at paglingon ako sa kanya. Tumitig siya sa mga mata ko. Aakuin mo na lang ang lahat? Tumango ako bilang sagot. Binitawan niya ako at bumuntong hininga. I will take care of everything. Aalagaan ko kayo. Tiningnan niya ang tiyan ko. Lumayo ako dahil titig na sa tiyan ko. Kanina ko pa talaga napapansin ang mga titig niya sa tiyan ko. Ha? Tanging nasagot ko lang. Bingi ka rin. Tumayo siya at inis sa tinalikuran ako. Naiwan akong gulong-gulong isip. Mas okay pa yung sinasaktan niya ako kaysa ganitong wala akong maintindihan sa pinagsasabi niya. Nagring ang phone ko kaya kinuha ko yun sa bag ko. Kumalabog ang dibdib ko na makita kong tumatawag si mom sa akin. Agad-agad kong sinagot na may ngiti sa labi pero nawala din yun agad kasi sinabi niya. Bukas na bukas, umuwi ka dito, Shaira. Marami tayong pag-uusapan. Di pa man ako nakakapagsalita, pinatay na ni mom ang tawag. Dismay akong binaba ang cellphone at binalik na lang sa bag ko. Hindi man lang ako hiniyaang magsalita. Kahit kumusta man lang siguro ginawa niya, pero wala ako narinig. Napansin ko tumila ng ulan. Tumayo ako at naglakad pabalik ng kusina. Habang papalapit ako, narinig ko ang boses ni Errol. May kausap siya sa telepono. Lumapit ako sa pinto at dinikit ang sarili para marinig ang sinasabi niya. Hindi aabot ng isang buwan. Sigurado ako maghihiwalay rin kami. Kumalabog ang dibdib ko. Buti na lang di ako naniniwala sa pinapakita niya ngayon sa akin. Sa tingin mo ba wala akong pruweba? Sa dami ng lalaki niya, sa tingin mo ba hindi ko yun mabubuko? Nilayo ko ang sarili sa pinto. Sumikip ang dibdib ko. Hindi aabot ng isang buwan maghihiwalay na rin kami. May paraan pa rin siya para sirain ako. Ang sakit-sakit. Ayoko man siyang hiwalayan, wala na ako magagawa doon. Nagdesisyon na siya. May iwan na lang ako sa ere. Umalis ako, dala ang gamit ko. Pagod na ako. Wala na ring dahilan pa para gumaling ako. May taling ng buhay ko. Sapat na ang dahilan ko para mawala sa mundo. Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa mabuhay sa mundong to na puro sakit lang ang nararamdaman ko. Mag-isa lang akong pumasok ng bahay nang mahatid ako ng maid. Kaya ko namang pumasok nang hindi inihahatid eh. Di ako bago dito. Nakita ko may mga new maids sa bahay. Ang dating maid lang ang nakakakilala sa akin. Di na bago sa akin kung hindi nila ako kilala. Nasaan sila? Tanong ko sa bagong maid. Hindi siya familiar sa akin kaya alam ko kung sinong bago dito. Yumuko siya bago sumagot. Nasa trabaho po, ma'am. Mahina ang boses niya. Tumango at sinenyasan na siyang umalis. Nilibot ko ang paningin sa bahay. Marami na nagbago sa mga designs. Inalis na rin ang picture namin dati sa taas. Wala na ako nakikitang picture pa dito, baka pinatago na. Maalala lang nila si Carlota kapag di nila yon inalis. Pagkatapos ko maglibot sa bahay, pumasok ako sa dati kong kwarto. Hindi pa rin nagbabago ang design ng kwarto ko pero napansin ko, ang picture frame namin ni Carlota nawawala na rin. Shit them! Mura ko sa sobrang inis. Kung ayaw nilang maalala si Carlota, wag na nilang pakialaman ang kwarto ko. Binagsak ko ang katawan sa kama. Malayo ang biyahe ko kanina kaya't napagod ako.
Pirikit kong mata at sinubukang umidlip. Dumilat ako na marinig kong katok ng pinto. Bumangon ako sa kama habang nagkukusot ng mata. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Manang. Nilwagan ko ang pagkakabukas para makapasok siya. Na makapasok na si Manang, sinarado ko ng pinto. Manang! Mahina akong tawag sa kanya. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa bago ngumiti. Miss na kita, Shaira. Niyakap ako ni Manang. Ginantihan ko naman siya. Si Manang lang kakampi ko. Simula nang mamatay ang kakambal ko. Siya na rin ang naging panglawang nanay ko. She always take care of me. Nandyan siya sa tuwing napapagalitan ako. Naiintindihan niya ang ugaling meron ako. Bumitaw siya ng yakap. Dinala niya ako sa kama at pinaupo. Susunod na lamang siya. Bumuntong hininga siya bago nagsalita. Nilibot niya ang tingin sa kwarto ko. Inalis ng mommy ang picture frame niya na Carlota dahil umiiyak siya tuwing nakikita niya ang kambal mo. Malungkot niyang hinawakan ang palad ko. Close si Manang at Carlota kahit nalungkot din si Manang nang mawala ang kambal ko. Kahit ilang taon nang lumipas, wala pa rin nakakalimot sa kambal ko. Okay lang yun, Manang. Bahay niya rin to kaya wala akong magagawa kung ilis niyang lahat ng gamit dito sa kwarto ko. Ngumiti akong pinahiwatig na okay lang yun sa akin. Hinaplos ni Manang ang pisngi ko. Inaalagaan ka ba ng asawa mo? Napatigil ako sa tanong ni Manang. Umiwas ako ng tingin. Nanatili akong tahimik ng ilang minuto. Kilala ako ni Manang at alam niya kung nagsasabi ba ako ng totoo o hindi. Tumayo si Manang kaya sinundan ko lang siya ng tingin. Bumaba ka na, Shaira. Naghihintay ang mami mo sa baba. Ngumiti si Manang. Kahit di na ako magsalita, alam na niyang di ako inaalagaan ng asawa ko. Minsan niya nang nakita kung paano ko itrato ni Errol. Naunang lumabas ng kwarto si Manang. Bumuntong hininga muna ako saka sumunod. Kung ano man ang pag-uusapan namin, wala akong alam. Pagbaba ko pa lang ng hagdan, malakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi ko rin itinanggi na miss ko na rin ang pamilya ko. May parte pa rin sa puso ko na gusto ko silang makita. Pagpasok ko ng dining, lahat ng tayo nila nasa akin. Tumigil ako, tinignan ng pamilya ko. Nasa unahan na nakaupo si Mom, katabi niya si Dad sa kaliwa. Nasa kanan naman si Lolo at saka ang pinsan ko. Wala ako nakitang ngiti na makita nila ako. Ba't pa nila ako pinauwi kung parang ayaw din naman nila ako makita? Maraming pagkain nakahanda sa lamesa. Nag-uumpisa na rin silang kumain. Lumapit ako sa tabing upuan kung nasan si Dad. Uupo sana ako nang wala pa ako sinasabing maupo ka. Mahinahong sabi ni Mom pero ang mata galit. Binalik ko sa dating pwestong upuan at lumayo. Nanatili ako nakatayo, tinihintay ang sunod nilang sasabihin. Mapait akong ngumiti. Umiling si Lolo. Dismayang tumingin sa akin. Nakita ko naman ang pangisi ng pinsan ko. Di ko siya pinansin. Pakain mo munang anak mo bago kayo mag-usap. Sabat ni Dad pero hindi ako nilingon. Shut up, Alfred. Puro kalaro kaya nalulugi ang company. Ibinagsak ni Mama ang dalawang kamay sa lamesa. Tumigil si Dad sa pagsubo. Tumingin muna siya kay Mom saka tumayo at nilampasan ako. Umalis siya ng dining. Are they out of love? Tanong ng isipan ko. Di pa man sila ganito umasta nung umalis ako sa poder nila. Masama ang tingin ni Mom sa akin nang lingunin ko siya. This is all your fault. Tumayo si Mom at lumapit sa akin. Hinawakan niyang braso ko ng mahigpit. Wala akong nagawa na sumunod sa kanya dahil hawak niyang braso ko. Dinala niya ako sa sala bago binitawan. Naagaw ng pansin ko si Manang na malungkot at tumingin sa akin. Nakita ko pang awa sa mga mata niya. Alam mo, tinuro niya ako. Kung hindi lang dahil sa'yo, hindi magkakaganito ang buhay namin. Ginulo ni Mom ang buhok niya. Pampapura na rin ang mga mata niya. Nanatili akong tahimik. Sumunod ang pinsan ko at si Lolo. Nakatingin lang sila sa akin at walang ibang ginagawa. Masaya pa ang pinsan ko tuwing nakikita niya akong ganito. Mom? Naiiyak kong tawag sa kanya. Tumigil si Mom. Nandidiri nang tawagin ko siya sa pangalan. Wala akong karapatang tawagin akong Mom, Shaira. Dahil una sa lahat, wala na akong anak. Sigaw niya mismo sa mukha ko. Kumuyom ang kamao ko. All this time wala na pala akong silbi sa pamilya ko. Tumulo ang luha ko. Akala ko sa teleserye ko lang ito makikita. Iba pa rin yung sakit na mismo ang pamilya mo. Ang nagsasabing wala na silang pake sa'yo. Hindi porket patay na si Carlota. Pak! Isang malakas sa sampal ang tumama sa kanang pisngi ko.
Tumabingi ang ulo ko. Napahawak ako kung saan tumama ang palad ni Mom. Wala akong magawa kundi ang umiyak sa harapan nila. Tinitigan lamang nila ako. Walang gumagalaw sa kanila. Kahit kulat wala akong makita sa mga mata ni Mom. Huwag mong sabihin yan ulit, Shaira. Sigaw niya sa akin. Ginulo ko ang buhok sa sobrang inis. Umatras ako ng kaunti. Hindi ko na mapigilan pa ang galit sa dibdib ko. Mga hayop kayo. Gusto kong sabihin sa inyo na patay na si Carlota at hindi na siya babalik pa dahil patay na. Patay na. Pak! Sinampal ulit ako ni Mom. Claudia! Tawag ni Lolo sa kanya pero hindi niya na pinansin. Pisit na buhay to. Namatid na yata ang buo kong katawan dahil wala na ako maramdamang sakit. Sige, sampalin mo ulit ako. Hinawakan ko ang dalawang kamay ni Mom at pinagsasampal ko sa pisngi ko. Pilit niyang inaagaw ang kamay niyang hawak ko pero patuloy ko lang itong pagsasampal sa pisngi ko. Shaira! Tawag ni Mom sa akin. Bitawan mo si tita. Tinulak ako ni Jessa kahit nabitawan ko si Claudia. Wala ring kwenta kung tatawagin ko siyang Mom. Hindi yan naman ako pamilya at pinutol na nila iyon. Nanatili silang tahimik at hindi makapagsalita sa ginawa ko. Kung hindi niyo matanggap na wala na si Carlota, ako, tanggap ko na wala na siya. Actually, masaya nga ako na wala akong kambal. Tumawa ako. Ramdam ko ang lakas ng kabog ng dibdib ko at ang galit na pilit kong inilalabas. Anak din nila ako. Pero kung umasta sila, isa lang ang anak nila at yun pang patay na. Okay lang sana kung ampon lang ako eh. Di ako manunumbat dahil totoo ang lahat ng sinasabi nila pero hindi. Kadugo nila ako. Mismong nanggaling ako sa sinapupunan niya. Alam mo, Claudia? Nagulat siya nang tawagin ko siya sa pangalan niya. Respetuhin mo ang mami mo, Shaira? Sigaw ni Lolo. Respeto? Tumawa ko. Wala akong alam na salitang respeto. Kung mismong pamilya ko hindi alam ang salitang respeto. Pinunasan ko ang luhang patuloy na dumadaloy sa pisngi ko. Nangatog ang tuhod ko. Ramdam ko rin ang pangihina ng katawan ko. Ang mga binti kong pinipilit na tumayo ng maayos. Sampalin niyo ko kahit ilang beses. Payan tatanggapin ko. Total hindi niyo naman ako anak. At di ko kayo kadugo. Pumaos ang boses ko. Ang taas-taas mo magsalita, Shaira. Porket may asawa ka na nagpakain sa'yo? Yumakap si Jessa kay Mom. Matagal na ako nagtitimpi sa babaeng to. Kung makakapit, akala mo anak. Jessa, sasabihin ko lang to sa'yo. Hindi ako kumakapit sa asawa ko. Actually, wala akong asawa. Hindi ko rin maramdaman na may asawa ko. Sarili ko mismo ang nagpapakain sa akin. Lahat na nagagastos kong pera para sa credit card ni Errol, binabalik ko rin. Ayoko magkakautang na loob sa mga taong walang utang na loob. Umalis ka na dito, Shaira. Bago patuloy ang magdilim ang paningin ko. Huwag ka mag-alala, Claudia. Ito na ang huling pagkakataon na tatapak ako sa bahay ninyo. Puro kasalita. Umalis ka na lamang. Hindi mo to bahay, Jessa, kaya wala kang karapatan. Napaalisin ako. Napatigal si Jessa dahil sa sinabi kong totoo naman talaga. Kumakapit lang siya kay Claudia dahil gusto niyang mapamana sa kanya ang pamana ni Lola. Napahawak si Claudia sa dibdib. Mabagal ang paghinga nito. Wala ako nararamdamang awa dahil sa nakita ko. Lumapit ako sa mesa kung saan nakalapag ang maleta ko. Akala ko magsistay ako dito ng matagal. Makakauwi rin pala ako. Ingat ka, Shaira. Sorry kung hindi kita mapagtanggol. Okay lang ako, Manang. Kinuha ko na ang maleta at lumapit ako sa pinto. Bago ko lumingon muna ako sa pamilya ko. Huwag kayo mag-alala. Ito na ang huling beses na tatapak ko ng bahay na to. O baka ito na rin ang huling beses na makikita niyo akong buhay. Lumabas ako ng pinto nang hindi sila nililingon. Nagpatid ako sa driver sa malapit na apartment. Gagabi na rin kaya bukas na lang ako uuwi. Gabi nang pumasok ako ng rooftop. Nakatingin ako sa mga malalaking building sa malayo. Bumabangga sa katawan ko ang malakas na hangin. Pumikit ako at dinama. Gusto kong pigilang wag tumulang luha pero mas lalo lang itong tumulo. Bakit ako pa? Bakit hindi yun na lang ako kunin ng maaga? Hindi itong pinapahirapan niyo ako araw-araw. Tumingala ako. Minsan ko na rin naisip sisihin ang Diyos sa nangyayari sa akin. Karma ko na lang ba ito dahil kahit kailan hindi ko siya sinamba?
Hinang-hina ng buo kong katawan. Pagod na rin akong mabuhay. Naging mabuti naman akong tao pero ang lahat ng kapalit, puro na lang sakit. Tanging sarili ko lang kakampi ko. My family and my husband doesn't care about me. Wala silang ginawa kundi sirain ang buhay ko. Lumakas ang hikbi ko. Sa sobrang panghihina ng katawan ko, napaupo ako habang yakap ang tuhod ko. Kasalanan mong lahat ng to, Carlota. Wala sa sariling sigaw ko. Kung buhay sana siya, hindi maging ganitong takbo ng buhay ko. Nagbago lang ang lahat nang mawala siya. May sarili na sana akong pamilyang nagmamahal sa akin. May anak na tatawag sa akin ng mommy. Tuwing gigising ako ng umaga, may kayapak kong asawang mahal na mahal ko. Mahirap pa talagang ibigay ang gusto ko? Maging masaya lang naman. Wala akong pakialam kung mahirap ako basta masaya lang. Yun lang naman ang gusto ko. Tumayo ako. Tinignan ko ang taas ng building sa baba. Inihip ng malakas na hangin ng buhok ko. Tumunog ang cellphone ko pero hindi ko yun pinansin. Naratili ang tingin ko sa baba ng building. May nakaharang naman dito sa rooftop para hindi mahulog ang tao. Kumapit ako. Isinampa ang isa kong paa. Wala na ako sa matinong pag-iisip. Ayoko magising na puro sakit na lang. I want a peaceful life pero ang Diyos mismo hindi magbibigay sa akin yon. Paano pa kaya ang tao? Nakarinig ako ng sigawan sa mga tao sa ibaba. Sunod kong sinampa ulit ng isa ko pang paa. Alam ko sa sarili ko, konting maling galaw ko lamang, mahuhulog na ako. Dinama ko pa ang malamig na simoy ng hangin habang hindi iniinda ang sigawan ng mga tao sa ibaba. Nahandaan ang bawat galaw ko para makatayo. Bumaba ka dyan. Narinig kong sigaw nila. Miss, bumaba ka dyan. Narinig ko ang huni ng rescue senyales sa papalapit na sila. Ngumiti ako habang nakatanaw sa malalawak na building. Kung ito man ang huling buhay ko, sana ganyan din kanina ang susunod kong buhay. Bumigay ang tuhod ko kaya muntik na ako mahulog. Miss, bumaba ka na dyan. Pag-alala ang narinig kong boses ng mga tao. Hindi ko akalain na meron pa rin pala talagang mga tao na mag-aalala sa'yo kahit di ka nila kilala. Buti pa sila. Pumikit ako. Tanging mukha lang ni Errol lang nakikita ko. Ang asawa kong walang pakialam sa akin. Mamamatay na nga ako, hindi ko pa rin siya kasama. Bibigay na sana ang katawan ko para mahulog nang may humawak sa bewang ko, kaya pareho kaming bumagsak. Gulat na gulat ako at di makapaniwala. Mga ilang segundo pa bago ako bumalik sa katinoan. Miss, ang daming gustong mabuhay tas ikaw magpapakamatay ka lang? Sigaw ng isang lalaki sa akin. Umalis ako sa pagkakapatong sa kanya at tumayo. Pinukpok ko ang ulo ko para magising sa katinoan. Hindi lahat ng problema mo madadaan sa pagpapakamatay. Nilingon niya ako habang nagpupunas ng dumi sa damit. Tinignan ko siya mula paa hanggang ulo. Nakakunot ang noon niya. Pero ang pagpapakamatay ang solusyon para matapos ang problema ko. Mali ka, miss. Paano mga taong maiiwan mo? Mas lalo silang mamomroblema. Wala silang pakialam sa akin. Walang pakialam? Walang taong may pakialam sa anak nila. Gagawin ko ba to kung may pakialam ang pamilya ko? Pinalayas na ako at inabandona ng pamilya ko. Sa tingin mo ba, may pakialam para sila sa akin kung mamamatay ako? May taning na rin ang buhay ko at di ko na alam kung kailan ako mamamatay. O baka bukas nga mamatay na rin ako. Sigaw ko sa kanya. Sana hindi niya ako pinipigilan sa gagawin ko. Kung wala silang pakialam, sino tong tawag ng tawag? Tinaas niya ang telepono kung saan tumatawag si Errol. Nanlaki ang mata ko nang sagutin niya ang tawag. Where the heck are you, Shaira? Narinig kong boses ni Errol sa kabilang linya. Bago pa ako makasagot, pinatay niya na ang tawag at bumukas ang pinto ng rooftop. Pumasok ang mga rescuer. Anong buhay pa kaya ang kakaharapin ni Shaira? Ngayon tila pakiramdam niya wala nang nagmamahal sa kanya. Kailan kaya niya maranasan ang mahalin at pahalagahan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.